yun mga pare, episode 15 ng Trailside Stories. Nandito tayo ngayon sa bike cave ni Boss Jello. Dito lang yan sa Baras. So for this episode, ay nakalimutan ko pala mag-intro. 3, 2, 1, let's go. So yun nga, episode 15, Trailside Stories. Nandito kami sa bike cave ni Boss Jello sa Baras. So ngayon, usapang XC, gravel, tsaka mga endurance races. Boss Jello, ano muna? Para lang masimulan yung usapan natin, paano ba nagsimula itong bike cave mo? Bike cave. Since 2014. Bike cave ba ang tawag mo dito or ano? Bike cave, man cave, ganyan. Actually, parking to ng kotse. Ah, Mas mahal ko yung mga bikes ko, kaya bikes na lang ang nilagay natin. paano siya nag-start? Yung gumagawa nito, father-in-law ko. So, actually, mamaya pakita ko sa'yo, meron dun yung 3-story na parang Airbnb siya. Oo. Hindi mo pa ganito rin. nakita. Ganito rin. Kaya lang, bahay naman yun. Ito, parking na naging man cave. Yun. So 2014 mo to sinimulan. Kalimutan ko pala ipakilala yung mga guest natin. Hindi naman super formal. So si Boss Jello, tsaka si Jim. Yan. So yan, mga idol natin yan. Kilala nyo naman to si Jim. Yung mga sumasali sa mga races, malamang kilala nyo to si Boss Jello. So 2014, kailan ka ba nag-start mag-bike? Mag-bike? 99 pa yung first MTB ko eh. Kaya lang, hindi naman serious na. Parang wala-wala lang. Pero yung serious na medyo may edad na tayo, 2017 yan. 2017. La Mesa, Blue Zone, ganyan. Tapos, patiis yan. Naka-exi pa tayo, hardtail. Tapos, yung bike playground, maganda rin training ground doon. Ang naano ko sa ganyan kasi, ako napansin ko rin sa mga nagbabike ngayon, mas dominated siya nung mga mas may edad. Mga 30 plus ganyan. Siguro kasi, parang doon stable ka na ng ganong edad eh. Oo, doon ka na magkakabudget pagka mga mid-20s ka pataas. Sa endurance, lahat ng nag-overall karamihan, mga 30s talaga. Ang daming sa lahat ng ng biking scene. 30s to early 40s, ganyan. Balik muna ako dun sa bike cave. Sa tansya mo, Boss Jello, ilang medal na yung nakasabit dito, tsaka race plate. Kung tinatrack mo pa ba siya o ano? Hindi ko alam, 50 plus na 50 plus. 50 plus na races, ganyan. More or less. So, kung i-convert natin siya sa monetary unit, baka half M na worth ng registration fees. Ganun ba kalaki? Ganun ba? Siguro. Hindi na binilang. Nagulat ako, ganun ba kalaki? Hindi, sprint, ang dami. Pero kamusta ba ang scene ng XC Gravel sa Pilipinas? Jim, tingin mo? Yung sa XC natin, mas buhay na siya ngayon, pero yung domination talaga ng natin yun, ng scene is more on gravel. Kasi mas may sense siya kasi yung bikes, applicable siya sa terrain natin sa Pinas. Then, yun nga, hindi naman kasi ganun kaganda ang road conditions natin. So, madaming leaning towards gravel. Tsaka, actually, nung last time yung sa attack, unrestricted. Ayun, ang ganda kasi talaga ng iba ang pakiramdam ng endurance na off-road. Iba yung kahit mag-training ka ng sobrang tagal sa kalsada, unless di ka pa nasasalang sa gravel, iba talaga yung pakiramdam. Pagdating sa off-road, mas mabigat yung padyak eh. Hindi ka pwedeng purong lakas lang sa off-road. Talagang may diskarte, may mga tactics ka din na gagawin talaga. Kailan yung yung first gravel race mo, kung tanda mo pa? First gravel race kong official gravel po is Attack 2022. Ko noon, third overall sa MTB. Tas yun, actually, kala ko di ako makakatapos nun eh. Yung 320 yan. Yung 220, pinakauna. 220 pala. Attack. Pero MTB pa gamit ko noon. Yun eh, umulan ng sobra, flash flood. 2 beses ako muntik tangin sa ilog. Buti na lang may mga tricycle driver. Tinulungan ako noon na makatawid. Yun. Pero technically speaking naman kasi yung mga MTB scene na ang brush ko noon, endurance talaga na race siya eh. Pinakauna ko na sa Leon is around 2018, 30 km sa Bruce. Pero XC yun, no? XC yun, oo. XC Marathon, yun.
Dati naman XC daw kasi ganun lang talaga eh. XC Marathon, di XC ba? ang karamihan. Tapos dati nga, may 10 to 20 km lang na mga kategory nun eh. Oo. Tapos ngayon, ang nauuso, leaning towards ano talaga, more than 200 kilometers. Pero parang talagang gravel eh, no? Parang super long distance talaga siya. Oh, long distance talaga. Yung hindi bumababa ng 200 na yung mga considered as ano ngayon, mga gravel talaga. Sa iba, Boss Jello, since ano eh, parang si Boss Jello yung mas marami experience sa atin pagdating sa pagbabike eh. Paano mo nakita yung ano, yung unti-unting pag-boom ng gravel scene? Kasi di ba una, parang puro basic MTB, XC. Tapos unti-unting pinapasukan ng gravel. Paano mo siya nakita na parang dumami Hindi, rin yung transition kasi from, halimbawa, road biker ka, tapos gusto mong all-rounder na bike, gravel bike talaga. So kahit saan pwede. Wag lang sobrang technical na ano. Ano ba? Wait lang, kakat mo na ito, di ba? Pero ano, masasabi mo ba na mas practical ngayong bumili ng gravel kaysa road bike kung more on long rides ka tsaka ako? O mas malilas ka sa mga accidents, tsaka mas, halimbawa may mga lubak, doon nadadali ang road bike eh. Tsaka, halimbawa, short trails, ganyan, okay, matatry mo, tsaka mas ma-enjoy mo eh. Tsaka from, halimbawa, road bike to MTB, medyo nahirapan sila. Road bike to gravel, mas okay sila kasi parang same yung concept sa spinning. Yung transition, madali transition. Pero ang skills talaga, makukuha mo sa MTB. So yung from XC MTB to gravel bike, mas lamang yung nag-MTB kaysa yung nag-road bike. Ngayon, napapansin ko, dami ng ano eh. Kahit yung mga downhill enduro riders, Nagla-gravel na din. pinapakos na rin nila yung mga okay gravel races eh, kasi Need din nila yan for endurance eh. Tsaka Cross-training. hindi naman porket enduro may mga short climbs din yan eh. Yung Pero actually, yung malalakas nga sa enduro DH, yung Malalakas din pumadyak. pumadyak. Mapapansin mo pag enduro, yung mga pumadyak dun sa mga climbs, kilala ko yan, nag-gravel yan, nag-XC yan. Yung iba, nagtutulak, wala. Pure enduro, downhill lang talaga sila. Yung bang, di ba, kunyari, etong attack, ano siya, di ba, parang same lang naman yung distance ng mga XC tsaka gravel, tama ba? O may specific Hindi, route na mas for gravel lang? mahabang, specific ang route ng gravel. Parang, Pero yung same, same distance na parehong may XC tsaka gravel ba yung nagpa-first pa rin o XC? gravel lang Gravel pa dominate. rin. Kasi, Iba pa rin, dahil dun sa Sa position, mas aero, mas komportable. mas mabilis ang gravel. Kasi madami ko kayong point of contact sa drop bar kumpara sa sa flat bar lang na as in yun lang position mo. Iba pa rin yung meron kang multiple points of contact. Ano ba isa kong tanong? May isa pa akong tanong dun sa XC tsaka gravel. Ito, dun sa mga setup ng gravel ngayon, parang iba na rin kasi yung setup ng gravel ngayon eh. Parang marami na gumagamit ng exciters eh, na parang 2.1. Leaning towards mas malaki ng gulong. Ikaw, Jim, sa inyo, ito opinion nyo lang. Anong opinion nyo dun sa dun sa gravel na may suspension fork? Depende sa terrain. Pag technical and maraming, halimbawa, yung sa Lamesa nun, meron yung isa sa mga first gravel races yun eh. Medyo technical doon. So, doon mas kailangan mo fat tires and suspension. Kasi may mga single track and may mga rockies na section and downhill talaga. So okay lang na haluan ng ng may suspension. Kaya lang yung iba kasi purist. Yun nga eh. Spirit of gravel. Spirit of gravel. Maximum is 40C tapos walang suspension. Hindi, matetrain ka rin naman pag walang suspension kasi parang suspension mo, arms and legs eh. So medyo wag kang magde-death grip talaga. Talagang medyo loose yung grip mo. Regulated ba yung yung haba ng travel ng mga gravel boards? Hindi naman. Pero sa gravel kasi kailangan lang matanggal yung sting nung terrain. So around 40 mm lang talaga madalas, 40 to 50. So, pero napansin ko naman sa suspension fork ng sa gravel, base sa terrain and
yung fit mismo ng ng bike mo. Kasi Kasi mostly yung suspension forks, yung sila lang yung nakakapag-fit ng 45 to 40C sa frame nila. So, parang pang pang pantay lang dun sa terrain yung suspension. Pero ako personally, nagamit ko nung nakaraan na attack is 50C sa likod, then 2.2 sa unahan. Hindi ko na kailangan ng suspension nun eh. Talagang sapol yung gulong. gulong na lang. Kaya hindi ko na kailangan ng suspension. Pero may ilan, ganun ang ginagawa. Dahil limited din yung tire clearance sa gravel nila. Yun ang ginagawa. Naglalagay ng suspension fork para maging mas komportable. Sa market ba natin, pre? Ay, Okay, nandiyan na sila. Nandiyan na. Okay lang. Sa market ba natin, Jim, pangalan na ito, may Ba't ikaw lang? malabas na fork ngayon Asa for sila? travel. Ano usually travel? May ba? Maximum natin? Pinaka-common is 40 mm. Saan si Police? Kasi madalas sa mga kanyon, yun yung mga nakaspec 40 mm na RockShox Ruby. Pero madalas talaga is 40 to 50 mm lang ang sa gravel na suspension. Kasi pag lumagpas na ng 60, medyo Ayos lang. sobra-sobra na. Ayan, ang mga malalakas. Wala mga idol natin eh. Yun, no? Dami tayo. Boss, pasok. So mga pre, meron tayong dagdag na kadaldagan. Tanggalin mo Yan, dyan. mga legend ng attack yan. Tanggalin mo. Okay mga pre, upo kayo dito. Umurong ka din para kasya sila hanggang doon. Naka-record yan, naka-record. Kumiksik ka, tabi tayo. Malulupit yung mga yan. Yung isa natae, sumemplang, pero di sumuko. Parang magandang kwento yun ah. Saan na tayo? Sa race? Oo. Anong pangalan mo bro? George po. George, ilan taon ka na pre? 24. 24. Pangilang kanong attack? Pangwalo. Pangwalo, anong category mo? 2029? 2029. Grabe lang ano mo. Ah. Grabe lang bike mo. Anong Ano ba pre, distance? si George, may chinichismis sa gym eh. Natay daw. Anong kwento nung natay pre? Nasyasyak. Hindi, wala sa gel yun. Sa jail. Sa jail. Natay ka nga. Paano natay? Sa right, Hindi, pag siyempre, umutot siya. Hindi, Tapos, tumigil ako. may higit pa. Tumigil Tumigil ako, tumigil. Hindi, tumigil. parang may langis daw nung umutot siya. Hindi ko kaya. Pero ano pa rin? Hindi, tumigil ako sa barangay. Niride mo pa rin? O nagugas ka pa? Aylo, natay dito. Gugas naman. Dito ka mga Group. sir. Group to group. Tagal ni kagawa to. Group to group. Oh, pwede naman hindi magsalita eh. Hindi, Ay, hindi ko pala, Hindi, para lang sa hindi ko pala nalagyan ng mic pre. pupulang, uro nga pang konti. Hindi kagawa. Hindi, ano nyo na lang, hawakan nyo na lang. Ah, Sino magsasalita? Pasapasahan na lang pag Dito, dito. Sino Oji. magsasalita? Rinig kaya yun. Dulo nga, dulo. Ulitin natin, ulitin natin. Dulo pa. Ulitin na yan, sige, sige. Sige, po, ano lang, chill lang. Anong pangalan mo ulit, pre? George. Mag-mic kayo, mic. Okay, itapat mo na lang yung Hello. mic. Oh, yan, ganyan pag. Anong pangalan mo, bro? George po. Ikaw, ikaw ba sigagawad? Hindi. Okay lang. Sino sigagawad? Ikaw ba sigagawad? Hindi. Wala po. Magra-grand entrance pa si Kagawad. Ikaw muna, Ailo. Pakilala kayo. Ako po si Yailo. Ako naman si Oji. Ikaw, pre. So, malakas din to. Ako po si George po. Ano yan? Si George. Team Yak Yak yun. yun. Yak yun. Ayun ba yun? YKYN? Oh, bakit Yak yun? Oh, bakit YK? Wala po dito yung yung nagpausan yun eh. Si Tone. Wala po dito eh. So ito parang George, baka yung tinahagip ng kanina. Ay, naka-video wala. May chinichika si Jim kanina eh. Sabi niya, dun daw sa nakalipas na attack na karera, naigit ka daw eh. Ano bang nangyari dun? Wala yun. Sumakit lang daw yun dyan. So bakit tayo siya? Pero pag utot mo, naisapak. Wala. Loko lang pala yan. Meron. Hello? Sa iba bigla ako rin. Oo yan. Sinungaling. Pero ito Ay, pre, ay, nakagawa. balik tayo sa kwentuhan pre. So, tanong ko sa inyo, Jim, Boss Jay. Pwede rin kayong pre, pag may opinion kayo. Di ba, yung tanong nga kanina tungkol sa mga fork tsaka mga gravel, ano namang tingin nyo dun sa mga parang mga normal na, parang XC-frame, tapos parang kino-convert to gravel. Okay lang ba yun? Okay lang din. Okay lang. Kaya lang, niregulate yata ng UCI yan, bawal na eh. Okay. Sa so parang MTB na talaga siya. Oo. Pero ano naman yan kasi, halimbawa sa atin, preference mo. Kung saan ka comfortable na, ako preference ko, 35 to 40C lang. Ganyan. Walang suspension. Oo. So, kung gusto mong may suspension, mag-mountain bike ka na lang. Ano bang definition ngayon ng pag sinabing gravel bike, ano ba dapat yung makikita ng
Technically, drop bars, then 40 to 50C clearance ng gulong. Oo. Tapos, design for gravel talaga yung frame. Kasi pag naman sa, kasi may gravel bikes na flat bar. Oo. Although, yung benefits, nawawala kasi Ganda, yun yung Oro, multiple points of contact. So, pero technically, yun yung sa gravel bike talaga. Yun yung specs niya. Pero pag ano, pre, kapag yung mga road bike naman Dito ka, na ginagawang gravel, okay lang yun. Basta kaya ng clearance ng Dito gulong. ka, Most of the lahat time, yan. Dito kahit din yung iba, sa tropa, sa Boss Nick dati, Oo. Factor LS, endurance bike yun, pero kasya ang kay Factor, 40C, factory recommended na maximum na yun. Pero nakapaglagay kami ng 43, base sa gulong. So, okay lang din, basta, actually, yung iba ganun ang gusto Ito, sina Kagawad. Gusto nila parang oversized road bike. Tumagilid ka. Road bike na malaki ang Makatalikod ka. clearance. May mga ganun ang gusto Sorry. Ito, si Kagawad, ang malupay. Si Gagawad eh. Gagawad, kumusta? Ay, yung yan. Yung message Oo, mo. salita kayo pre sa mic pag Introduce Ikaw, Jim, yourself. baka may gusto kayong tanong sa mga tropa natin. Mas kilala mo sila eh. Kasi, ito yung mga tropa natin na Yakyun. Oo. So, sila yung mga malulupit na unrestricted. Lahat yan nakapwesto. Mga low-key lang yan. Hindi sila masyadong Lahat gravel bikes. Gravel bikes lahat. So yung pag nag-podium sila, tatanungin, sino yung mga yan? Lay low lang. Laylo lang. Hindi Tas sila, mga- Ito, Pero masisipag may yan. naisip ako tanong. Kunyari, ganyang attack na gravel race. Ikaw, isa-isa tayo. Boss Jello, paano ka naghahanda pag ganun? endurance talaga, long rides, ganyan. Tapos, ilang buwan o weeks before yung race yung wala. full preparation mo? Dapat at least 3 months yan eh. Yung mga recent ko, wala. Weeks lang. Days lang pala. Ayun. Pag days, wala. Kulang na kulang. Dapat months talaga. And then, halimbawa, ang race mo is 120 kilometers. Mag-ride ka ng at least dalawang 160 or 200, ganyan. Weekly? Hindi, isang kasi para Kumbaga dun sa training mo, parang May pondo ka na. simulate mo na. Sobrahan mo yung route mo. Kasi pagdating nung race, iba mas mahirap. Oo. Pero pwede naman, kung di mo kaya mag 100, pwede ma 80, ganyan. Isang ride. Okay ba, Jim? Kung nag-ensayo ka, parang Nung nag-ensayo, DNF ka eh. Nung panahon nag-ensayo pa ako, talaga, diskarte ko sa endurance races. Dapat yung ensayo mo, mas mahirap pa sa karera. Para yung karera, madali na lang. So, halimbawa yan, sa Attack 240, nung ginawa ko last year, as much as possible, kung hindi actual na distance, mas malayo pa doon. So, to mga 300 to 80, mga ganun, may palabis dapat. Then, 3 months ang preparation, may training na pondo, pero may training din dapat na high interval trainings. Intervals. Kasi yan yung diyan ka bibilis. Yung endurance, mahirap nang di basta-basta mawawala yan. Pero yung yung intensity, yan ang mahirap i-incorporate sa sa takbo. So yun yung dapat mong pag-practicean talaga. Kaya mga Ito, young Champion din yan. Yeah, champion. Mga champion na pala. Mga ka-DNF ko. Kaya mga bro, kung may ma-share kayo, paano kayo nagpe-prepare sa mga Yan, yung mic, nyo. Ako talaga nung maaga ako nag-prepare almost 3 months siguro yung preparation ko sa Attack 240. Nakinig lang din ako sa kanila, kaya Kuya Nick, kila OG, kila Jim, kila Jello, sa mga sinabi nila kasi first time ko mag-240 na. Kaya mo po. Urong pa kayo dyan. Mostly endurance. Nakaka 1K a month kilometers. Tas for long rides ahon yun. Ano lang to, patawa lang. mostly patag. Apatag. Tapos puro ko nila yung mag-ahon. Puro base training ng halos ginawa ko. Tapos sinamahan ng konting buhat. Siyempre pagpapres ng mga set. Sabi na rin nila. Pero nag-ano rin kayo? More on, nag-research din ba kayo ng sarili niyo o puro tanong lang? Research din. Research. Tas May, iba tanong. may training yan si Kagawan. Chat GPT. Pero ako naman ako sa GPT. Tanong ko sa kanya na parang sabihin mo yung pinag-ahanda mo na race. Tapos kung ano yung available na time. Tsaka na-track niya pre yung mga previous na result. Personalized talaga pati. Nick. Yan. Pre, importante ba, kunyari, sali yung gravel na race,
Importante ba na mag-train din ako sa dirt o papalag na kayo sa road ako mag-training? Advantage na rin yung mag-ensa kayo ka sa mismong trail, Oo. sa mga dirt. Kagaya sa yung pag mountain bike ko din nakatulong isa yung sa gravel. In terms of technical, mga ganun. Malaking advantage din kasi hindi ka malulula sa mga lusong, mga Oo. ganun. Ano bang itsura na ruta sa ano pre? Sa attack. Mas pinalalang bruise ko. Puro flat o maraming ahon? Nitong huli, combined. Matindi yung mga ahon na madulas, tas yung mga lusong, ganun din. Parang graba, di ba? May mga tabon Daming kasi loose na, part, bagong tabon lang. talagang i-slide ka rin pag di ka marunong mag-handle. Tsaka yung sa yung sa start, imagine niyo daling araw, tapos ang takbo nyo mga 35, tas ang terrain, tawag sa ganun, yung aalon-alon. Oo. Yun yung isa sa challenging din nun nung start. Tsaka yung mga jackhammer parts. May jackhammer na parts. Meron pa nga cyclocross part nun Ganun talaga. 240. Yung part pa rin na yung parang nasa ilalim ng Ng tulay. anong part yun? Mahaba ba yun? Yun yung parang lahar, di ba? Hmm. Kaso nakasama ba yun nung huling 240? Ilalim yung tulay. Parang Di yata sa amin. sa expressway yata yun Ibang yun eh. Pero pinakamaganda Gravel talaga to. na Gravel to. gravel. pinakamagandang gravel talaga ang attack unrestricted. Sa lahat ng gravel races sa Pilipinas ngayon, yun Ang ganda ng route ng Doon ka lang pure gravel ang Nueva Ecija. Talagang iba siya. Oo. Pang world class din ang Nueva Ecija pagdating sa gravel. Parang may narinig nga akong ganun, parang gravel Capital. Oo, Gravel capital. capital. Oh. Ito, isang tanong ko pa. Kunyari, si Boss Jello kasi parang marami na experience sa pagiging champion to eh. Yeah. You know? Parang ututol. Nag-blush up po. Nag-blush ka. Namula. Di ata kasi, kung di niya tatanong press, yung EMTB kasi booming din siya sa mga endurance races, mga long distance races. Even sa mga XC marathon, di ba? Meron na. Si Boss Jello, parang under his belt, parang, ilang champion ka na, Boss Jello? Last year, 3 times. Oh, hindi kasi, kung first time ko samahin ng Bruce ko, nasaksiyan ko rin yung nito yung gigil niya, yung parang iniwan niya lahat, tapos hinahatid siya ng motor eh. Pagkaban niya, ang tanong ko, Boss Jello, in relation din doon. EMTB, tsaka even normal na bikes. Pagka ganyan na parang nag-i-aim ka talaga sa podium, paano bang diskarte sa start line? Parang babanat ka ba kagad? Babantay mo ba yung mga Pedal assist ka naman eh. So, banata mo na kagad. Pag e-bike. Pag e-bike, oo. Ang pahinga mo na lang talaga is yung mga downhill. Ayun. Tapos, syempre, skills din. Hindi porket e-bike, madali pag climbs, medyo may rin yan. Na talagang papadyak ka rin na Hindi positioning pa. mahirap din. Tsaka magandang training din yan sa Actually, nakatulong siya sa akin sa mga XC, sa mga gravel. Kasi nung halimbawa, tapos kung mag-e-bike, may race naman ako, XC or gravel, parang mas mabilis ako dun sa XC or gravel kasi ang daming spinning din sa Sa e-bike. sa e-bike eh. Minsan nga overspinning pa pag pababa kasi hanggang dun lang kaya nung may limit din kasi siya eh. Random mo ba yung kagat? Kahit Mag-assist siya pag alam na parang may sensor siya eh, parang torque sensor, parang pag alam na nahirapan ka, yun, doon ka niya i-assist. Ganyan. Pero pag normal bike, paano diskarte mo kunyari? Nag-i-aim ka na mag-podium. Paano diskarte mo sa start line? Banat ba agad? Sa una mabagal ako bumabanat ako sa huli. Unlike yung iba, umpisa pa lang banat na agad. Pangdulo. Kayo, mga youngster, paano diskarte niyo pag gano'n? Sabay sa bugso. Sabay sila. Mga bata kasi yan. Sa bukso? Starting banat agad. Kumbaga, pag may bumanat na isa, Sunuran sunuran na. Pag naiwan sila, second group sila. Pero Yung second group, mabilis pa rin magkaka-team yun. kayo? Pare-pares ba kayo ng category? Hindi. Hindi kayo pare-pareho. Kami yung apat po. Pare-parehas po. May rin ba kayo? Mayroon din ba kayong parang game plan na
parang may bablakin kayo, tapos Wala. So, magkakalabang kami. Oh, Ganito, maglalaban lang. magkakalaban Hindi, kayo. yun yung kulang sa kanila. Oo. Ang mali dyan talaga si John eh. Gusto palaging ano eh. Hindi ako. Oh, ayaw tumulong. Walang bigayan. Hindi, totoo. Totoo naman. Pero pag nakita-kita sa Mike. pag nakita-kita sa kalsada, nagtutulungan naman po. Kumbaga, pag may kalaban na iba, Yun na. Babanggay. hindi naman babanggay. Kumbaga parang pagtutulungan nyo ng talihim, parang gano'n. Kasi di ba ganun sa road, pre? Discount pa rin talaga. Parang nagmablock, parang binablock yung... Oh, may ano sila. Ang tawag sa'yo, may O kaya may, sweeper. may isang bubuhat. Mm. Parang ano ka lang. May tagahila, may Oo, sweeper. Yun yung dapat May kanya-kanyang gagawin niya sa position din. susunod. Hindi naman sila nagtagpo-tagpo ata ano ano eh. Hindi. Dalawa eh. Nagtagpo na yan. Oo, yung dalawa. Naglaban. Dalawa. Hindi, Ewan ko dyan. pag nagkahiwa-hiwalay sa umpisa, normal yun eh. Tapos pag nagkita kayo, doon kayo magtulungan. Kaya lang si John kasi pag nakita mo, wala na. Iwan ka niyan. Tapos mamaya maaabutan mo uli kasi naligaw. So, yun pa yung pwedeng i-improve ng team ko. Oh, yun talaga, yung game plan. Tsaka hindi rin kasi Strategy. pare-pares ng lakas. Hindi rin pare-pares ng lakas. Magkakaano talaga, Fitness level. magkakaiwalay. Pero kung sakaling ganun sa team nyo, sino yung Pambato. feeling nyo na ano, yung siya yung tatapos? Oh, Parang pala ganun sprinter eh. Sprinter ko pala ganun dapat. Hindi, ano. Wala nang ganun eh. Ace na lang ngayon ng ganun eh. Kumbaga, ano ka, yung magaling ka sa lahat ng aspeto. Halos lahat naman sa amin kaya tumapos. Kasi halos lahat magaganda pondo na yun sa akin. Pero itong sa Tanay, ano, kunyari, gusto kong sumali din sa Tanay Bike Challenge. Manong dapat yung pagandaan? climbs. Climbs. Tsaka spinning. Kasi yung terrain doon, ano eh, buhay na bato. Paano buhay na ba ito? Bilog-bilog na bato. Hindi Sa grabe. ilog. Oo. Parang riverbeds yung dadaanan Kung nyo. 70 sa salim mo, mga 24 yan na river crossings. Merong matataas, merong mababa. Pero Sobrang daming pwede river mag crossing. pwede mag-TR anytime. Oo naman. Open naman yan. Kuyambay, Langit-Langitan, Laiban, Daraitan. Ano pa yung isa yung huling river crossing? Naibandaraitan. Yun, di ba yun lang? Yun eh, Laiban. Yun na. Madami lang talagang pagitan. Kinabuan. Ayun, Kinabuan Falls. Mahirap din yung papunta ron kasi grabe yun. Pag magti-TR nga lang, majority of the time, repack pa rin pagkatapos. Yung Tapos after down- ng race, repack Yung ulit. downhill din doon, medyo rockies. Paikot. Buhay na bato kasi. Talagang gumagalaw yung bato sa ilalim eh. So, spinning. Oo. Tsaka yung mga, baliktad eh, yung mga slow drills na takbuhan. That ma-confident ka na sa ganun. Para wala kang semplang. Less yun. Say, Tanay Bike Champion ka, di ba? First or Dati. second? First. First na Tanay Bike Oh, Challenge. gravel, champion ako. Tapos second tanay, third overall lang. Ay, ilang ano yun? Pares distance? Pinakamalayo na nun, 60 eh. Ngayon 70 na. 70. Wala. Tapos ang diskarte lang lagi doon sa anong part, sa trail na part, doon ka, kung ano yung lakas mo, doon ka doon ka mag-focus. Magkano na bang ngayon? Usual entry fee sa mga gravel tsaka marathon races? Normal, mga 2,000 to 5 eh. Pero yung iba, yung mga medyo mataas, 4,000 to 5,000. Worth it ba yung yung ganong kataas na fee sa mga race ng gravel? Depende, oo. Yung sa attack worth it kasi maganda naman yung mga niya eh. Yung freebies. Freebies niya, yung jersey niya, high-end, ganyan. Yung huli, jersey eh. Tapos makeup pa, ito. At saka May bag, oo. Tapos ang ganda ng medal. Napakita mo ako kay Jello, medal. Medal. Sulit yung Sulit yung entry. Pagka ganyan po yung mga long distance na ilan ang kainan dyan? Pagka Hanggat kaya mo kumain ka lang. Yun ang, maraming ay sa feed station, Oo. nagba-vary. Sa attack, 3 lang, di ba? Ang sa 240. Tapos sa ibang kategory, mga 2 lang ata or isa. Oo. Nagba-vary eh. Yan, kay Dabobong, maganda kay dyan sa Tanay Bike. Madami, 3. Kahit short distance siya, ang dami yung feed station. Kaya tsaka masarap ang pagkain dyan sa Tanay Bike Challenge. Nilupak, ano pa nga pang mga bukayo. May lechon ba? Parang piyesta. Parang pista. Pero Iba na yun, makakasali.
Sulit sumali doon sa Tanay Bike din. Pero Challenge. pre, kung may improve ka sa mga race na nasalihan mo, XC tsaka gravel, ano yung tingin mo na dapat i-improve ng mga organizer? May masasuggest ka lang. Kasi ang hirap kasi talaga mag-conduct ng race kasi naranasan ko na eh. Pero para sa akin, basta yung safety lang ng mga riders. As much as possible, madaming marshal, yung mga marshal ay nang maayos, na seminar ng maayos. Yung mga ganun. markings din. Mga markings. Although, understood naman kasi, ang hirap talaga mag-organize ng race, sobra. Pero yun lang naman ang Pero yun naman, mga bagay na continuous na pwedeng i-improve. Pero kung tutuusin naman ngayon, okay naman yung sa mga laro na sinasalihan Hindi namin. yung entry fee, dapat huwag masyadong mataas. Kasi, Kasi- parang nakaka-discourage yun. Oo. Hindi lahat can afford. Oo. So, kung big time ka naman na organizer, babaan mo na lang, magbawi ka sa sponsors, ganyan. Kung kaya. Kaya lang kasi ibang sponsors, hindi nila kaya dahil hindi naman cash ang binibigay. More on sa Ex-deal. pang-price lang din eh. Sa So, mga depende. sa mga events sa salihan nyo, marami rin ba sumasalin na foreigners so far o ano? Dami. Sa, Dami na. sa attack, ang daming foreigners. May mga Asian, American, Australian, Australian, grabe. mga Malaysian. Ah, Tanay dinadaan Bike na- Challenge nga eh. May mga Gravelton kano na din eh. oo. Local race lang kung tutusin Tanay Bike. Pero madami na rin mga kano. Itong Nakakatuwa din naman. 7-Eleven, daming foreigners din. Mga Japanese madalas dyan eh. Mga lumalaro. Lapit lang din kasi sila. Sa mga ngayon pre, sa mga rider ngayon sa gravel XC, itong mga endurance, sino ngayon yung parang malakas? Si Nick Bismonte. Hindi, pre, Introduce mo yung na, kay pakilala Tio. ka. Pakilala mo muna. Bigyan mo yung mic. Pakilala ka. Pakilala mo na. Ito na boss, baka lang, mga one-liner lang. Introduction lang. Ako si Nick. Sir Nick. Sa neck. Coach yan ha, coach. Wala, gravel enthusiast. Yeah. Yeah, enthusiast. Ilang ka na boss Nick? Ilang taong ka nang nag-gravel? From the start ba gravel ka? Or Simula yung nag-boom yung gravel scene, kami ni Jello yan kasama. Gravel natin. Start na kami nung Pero dati, XC. XC. Anong nagustuhan mo sa gravel? Nung una, chill lang eh. Masaya lang. Tapos biglang naging competitive. So, wala. Sumabay tayo sa agos nung trend. And ngayon, Terrorista na. oo, yun. Tsaka masaya gravel. Mga sinaunang gravel nun, Cape San Iba siya Sago. sa, iba siya sa ibang race. Oh. Yung iba kasi, puro payabangan, sabihin natin ganun. Hindi naman mawawala. Pero pag gravel, iba. Yung camaraderie ng every rider, kahit nasa race, nandun pa rin. No? Masaya. Ilang podium na? Ilang podium na? Konti lang. Humble. Ano bang dati ko boss? 30-39. Mabigat yun. Oh, yun parang Nandun lahat ng Pick yun, malakas. oh. Mabigat. Madalas, kahit Nandun parang lahat. Alsan, 30-39. Ang hirap Lahat ng kumuha malakas ng doon. Mahirap. Ikaw, Boss Jello, ano matatanong mo kay Nick na hindi mo pa natatanong sa kanya before? Baka may gusto kayong tanong ngayon. Bakit mo ako basher? Hindi, okay yan si Nick. Magaling yan. Tsaka si Roy, wala nga rito si Roy. Yun. Ano rin yun. Sleeper build. Oh, kahit walang ensayo yun, talagang malupit. Si Nick, Lagi tulog. Sa biyahe. Lagi tulog sa biyahe. Tsaka ano. Ba't ka lagi inaantok ba? Lamang yan kasi ako driver eh. Oh. Basta pag nag-drive ako, tulog yan, matic picture o video. Pero Ayun. ito ba, may naisip na akong tanong. Sige. Nasa point na ba kayo ng sabihin natin, medyo competitive din naman kayo eh. Kasi karera, di ba, hindi maiwasan. Gusto mo rin na maganda yung result. Nasa point na ba kayo na minomonitor niyo yung nutrition niyo, pagkain? Oo, kasi Number Part one. ng paghahanda. dati, nung mga 2017, 2018, wala nang mga gel-gel nun eh. Walang mga power bars, ganyan, tubig-tubig lang. Ngayon, parang Tubig nung Yossi. natutunan mo yan, malaking tulong pala. Parang nare-replenish yung katawan mo. And then, kailangan mo rin kasi ng salts eh. So, salt stick,
gel, yan sila, badass yan, yung mga yan. Pero dati wala talaga, tubig lang. Sting. Cramps kung cramps noon. Shoutout, Bada. Sa race na yun. Sa race na yun. Pero Sa race na yun. before nung race, Nutrition, inaano nyo rin ba? Sila, or nagpapasting kahit ano sila lang? nun eh. fasting. Pero after fasting, pero wag ka magfa-fasting ng mga 4 days, 3 days before the race. Load ka talaga. Mahina ka eh. Oo, magka-carbo load ka. And then, tsaka lalo na yung the day before, ka-carbo load ka. Pero wag naman too much. Yung Bibigat sakto naman. lang. Baka pagdating sa race, Hindi, ito si tatawan Jim. na ni Jim yan. Parang bigat mo, Jim. Nung nakita ka nag-post na Mabigat talaga. Bumakas kasi Hindi. Ganyan talaga. Panay pag kain umiibig. na eh. Umiibig eh. Ito, mag-diet lang ulit, babalik yung dati niya eh. Oo, malakas si Jim eh. Pero maganda wang nabanggit nyo din yan sa nutrition. Kasi ano eh, actually sa endurance na races na kahit ano, nutrition number 1 talaga. Actually, doon ko lang nadadali mga Boss Nick tsaka ano, yung mga Kuya Jello. Kasi ako, sa bike, kumakain ako every 30 minutes. Regardless yun ng ano, kasi sa gel, 45 minutes ang recommended. Ako hindi, 45 minutes kumakain ako. Na pinakamalala ko noon is ano, Laguna Loop Challenge 220. Bale, every 25 minutes ako noon may kinakain eh. Kasi yung paano Habang kang nagra-ride. habang nagra-ride 'yon. Kasi paano ka makakarga kung wala ka namang fuel? Oo. Yun ang number 1 talaga. Tapos ano 'yun? Kaso dirty ano yung kinakain ko noon eh, mga panay matamis lang, wala pa nung mga badas, mga Oo. mga ngayon lang nauso yung mga Cloud9 lang supplements. eh, no? Oo. Chocolate lang, asukal lang. Chocolate lang nun, Cloud9. Pero ang laking bagay nun kasi doon ko lang sila nadadali talaga dati kahit wala akong Hindi kasi ako ensayo. masyadong Sa pamilyar sa mga nutrition. jelly. Pero pagka ba, kunyari, yun yan, long distance na, kunyari, gravel nga na, kunyari, 240 ganyan. Ano lang ba yun? Gel lang ba o kailangan mo ng panulak ng tubig? Ano, multiple as much as possible lahat ng klase. Meron kang mga gel is pag hindi tawag sa ganun. Pag mahirap kumain ng solid, gel muna. Then yung mga bars kasi nakakaumay din eh. Tsaka minsan madami nasisira ang tiyan sa sa gel. Pag nag-gel ka, wag kang iinom ng tubig marami. Sip, sip lang. Ganun lang. Pangbasa lang ng bibig. Tas pero pinaka maganda ngayon yun nga yung mga style ng badas na ultimo yung iniinom mo meron ding carbohydrates para yung hindi ka talaga mauubusan. Tapos ano pa ba? Yun, as much as possible meron ka din mga cereal bars, mga chocolate para hindi ka naman maumay sa pagkain mo. Tsaka actually po yung nag-champion sa Unbound this last year si Cam Jones. Nag-consume siya ng 200 grams of carbs per hour. Ang madalas lang na 85. recommended is 85 to 100 per 85. hour. Nakatakbo siya ng ganun kabilis kasi nagko-consume din siya ng ganun kadami. So, fueling is key pa rin before and during race talaga. Yun talaga yung biggest factor ngayon. Kailangan mo ba ng coach sa ganyan o pwedeng sariling research na lang? Sariling research kasi kahit may coach ka, dapat aaralin mo pa rin yung gumagana sa iyo at hindi talaga. Ito parang sa amin, iba't iba kami ng diskarte. Tapos kung ito-try namin lahat ng Oo. diskarte. Kung anong gumana, doon kami magi-stick. Ganun lang din. Pero nutrition pa rin number 1 talaga. Oo. Pero record ba na nakakalit pag sa gravel? Required na talaga. Kung gusto mong maging Hindi komportable. ba rubber shoes na? May iba, pero siguro sa combination Mga ng flats. pedals and shoes mo na lang din. Kasi pag ganun, matagtag, wala kang suspension, gagalaw-galaw ang Pwede pa. naman newbies, tapos short distances, Oo. kaya naman. Pero pag yung Pero mga pag long distance talaga, Hindi kaya. hindi aarok ang flats. Ano talaga, pag di na kaya ng push, pull. So, dalawa naman kasi yan pag nakaka-cleats ka push and pull. Pag flats, puro push lang yan eh. Walang pull. So, mas madodoble pag nakaka-cleats ka. Tsaka Ito naman, efficiency kasi talaga eh. Ito, may in relation din doon. Gaano kahalaga yung kailangan ba na before ako mag-gravel race or kahit XC long distance races, kailangan ba magpa-bike fit ako? Sa bike fit to kasi kung may pera ka talaga pang bike fit, recommended. Oo. Kasi kami, taon inabot bago makuha yung ideal bike fit eh. Kaya naman ng sarili pero matagal. Kasi trial and error. Pero kasi nakita ko na yung nagagawa ng mga surf red, ng mga nila forward motion. Grabe.
Grabe ang naman tiyaga ng online, Surfed. Be-base mo rin sa online. So, ang usual nagkakamali dyan, kala nila mas okay yung mas malaking bike. Actually, pwede naman medium, kaya lang kung small ka talaga, small, huwag mo ipilit sa medium. Oo. Tapos, pag small kasi, mas madali adjust eh. Pag medium, di mo na ma-adjust na mapapaliit. Baka mamaya sobrang baba na. Baka stem mo na nakabike ka din. Hindi, yung saddle mo, nakadikit na doon sa top tube. Tsaka pag trial and error, so pag may sumakit, ang adjust mo, increments lang. Huwag mo a-adjust ng biglang 1 inch, ganyan, wag 3mm, 5mm, ganun lang ang adjustment. Para papakaramdaman mo talaga. So kung iba-bike fit ko yung sarili ko, kunyari research lang, kailangan bang mag-base ako sa numbers o mas okay yung feel? Base mo muna sa numbers. Tapos, pag na-feel mo na, tapos may na-feel kang medyo mali, adjust mo saddle, adjust mo stem, ganyan. Doon ka lang para mas okay siya. Ikaw, Jim, tingin mo. Sa akin naman, hanggat kaya, kung meron kayong mga tropang pwedeng mag-video sa inyo, mag-observe din. Kasi yung sa bike fit, bukod sa pakiramdam mo, pa yan may mai-input din yung mga kasama mo. Kasi makikita pala, sobra ka na palang stretch, or yung proportion mo pala hindi pantay sa katawan mo. Okay yung satellite pero sobrang udat mo sa unahan, or vice versa, yung ganun. So, yung may nag-o-observe pa rin, or kahit i-video mo lang yung sarili mo na nasa trainer, nasa bike stand, para makita mo yung stance mo sa bike. Kasi sa Surfred nga, yun ang ginagawa niya, na rider input, then yung input niya na as marunong. Or yun nga, magpatulong ka din sa tropa na may experience na sa pag-fit kahit sa sarili niya. Then, nyo lang yun, i-back and forth nyo lang, i-communicate nyo lang sa isa't isa para makuha yung optimal bike fit. Ano naman masasabi nyo ngayon sa parang trend din ngayon yung mga shorter cranks eh. Kahit anong discipline ng bike eh. Anong masasabi nyo ganun? May advantage ba na-try nyo na ba? May advantage ba? Or Ang laking bagay. Ang laking bagay ng shorter cranks para sa akin, lalo na sa atin mga Pinoy. Kasi meron nang nilabas ngayon na parang standard sa sa shorter cranks na pag ganito height mo, mas applicable yung ganto. Pero kasi yan nagba-vary pa rin. Although majority of the time, ang mga Pinoy, sobrang haba ng ginagamit na cranks. Ako, nag-165 ako, nawala less prone to injuries. Kahit wala akong ensayo, hindi na ako nagkakaroon ng knee problems tsaka hamstring problems. Tapos willing to go down ako up to 160. Ngayon, pa rin yun balance pa rin kasi nakatry na ako 155. Para sa akin, optimal lang siya sa enduro. Sa mga ganun, sa mga gravity. Ito sila, mga mas matatangkad to sa akin, pero mga naka 165 na rin sila. Pero pwede pa silang mag-ikli Yung sa'yo kagawa, doon nag 165 ka. Hirap kasi pag matangkad pre. Kunyari ako, mag-maikli akong crank. Oo. Nakasang yung grapper ko pre. Yun nga, yung sa fit din, mag-a-adjust. Kasi pag di ko tinaasan, naman ako, yung parang, yung legs ko, hindi kulang naman sa power. Sa ganun kasi, din 170 gamit mo. 165. 160. Hindi sumubra na yun. Ang tangkad nyo kasi. 6-footer kayo Hindi, dapat Hindi, 170. pero yung pang road ko, 170. Pero yung sa yung MTB ko, Nag 165 na kayo. ko, 165. May advantage kasi ang shorter cranks sa Walang hindi tatama sa... Hindi tatama Pag yung shorter cranks sa enduro, dapat sabay din short cranks. Pero yung mo, tawag dito? Axle to... Hindi, may tawag sa... Spindle, axle, mahaba. Yun, yung tawag sa ganyan. Q factor, dapat medyo malapad din para mag-accommodate din. Parang sa bars, mas maikli bars mo, mas mahaba dapat manibela para balance lang din. Parang ganun lang din. Pero ito naman, sariling opinion nyo lang bakit pag umiikli yung crank, mas nagmamahal? Anong nasa isip ng mga manufacturer? Itong dalawang kakabili pa lang ba sa tingin nyo? Sa tingin nyo? Mas mahal ba? Oo, mas mahal Ang laki. Yung mga enduro, mga 5-dep. Oo. Pag mga 150, mga 20 Ikaw, Nick, ano masabi mo ron? Tapat may mic. Ito, kakabili pa lang. Boss Nick, bakit anong Mike. nasa isip ng mga manufacturer? Tapat may mic. Bakit pag umiikli yung crank, mas nagmamahal? Sa tingin ko, yun ang Hindi, yung kasi ang trend, gawa ni Pogacar So, kumbaga parang may demand. Oo. Sa demand kasi hype pa.
nag-set siya ng trend ng ganun ng shorter cranks. So lahat naging demand yung 165, 160, di ba? Mas marami ring spin kasi. Yun siguro. Yung isa Hype sa pa mga kasi factor. Pero dahil nga nauso na yung bike pitting, yan. Recommended na rin ng mga bike pitter yung shorter crank sa ating mga Pinoy. Bagay, malaking factor na yung demand. Pag, syempre, pag mas Hype marami pa gustong bumili ng ganun, doon nila tataasan niya namin yun. Tsaka bagong trend pa siya. Siguro pag tumagal-tagal, magmumura. Pero sa ngayon yun, hype Di na ba hype kasi pa. ang standard ng bike industry 170. 170. Buti nga, 170 na eh. Pag na yung 150, pag bumura yung 165. Ang ganon. Oo, pwede. Pero ang mahirap din kasi pag maikli yung crank, mas bumibigat siya eh. Pag maiksi kasi ang crank, ang use kasi niyan pang pang mostly pang long distance. Oo. Pang pedaling talaga. Oh, yun yan. Pero mas mabigat na siya yung pedal, di ba? Hindi naman. Base sa riding style Gaganan tsaka mo yung gearing. Yung chain ring ko ganun. Hindi, sa cogs din. Dapat mas magaan yung mo. Yung speed mo. Ano ba Dati yung mga- uso 175 eh. Oh, 170. Parang usually Parang 175. parang ang recommended dati baliktad Mas Mas mahaba. mahaba, mas okay. Kasi habol doon yung torque, Oo, Pag leverage nasa mo on, mataas. yung leverage. Ako Ngayon, dati ano 175 eh. Ngayon, spinning na kasi Spinning, nauso talaga. spinning na. Kadens ang labanan ngayon. Oo nga, sa bagay. Pagka nga, nung nagpunta rin ako kala Coach Tim yun yung una niya napansin parang, bakit daw ang bigat kong, bakit daw ang bigat kong pumadyak? Oo. Parang mas okay daw pag dadamihan ko yung Gaganan mo yung gear. Oo. Ganan mo yung gear. Pag nag-short ka, crank ka, ganan mo yung gear. Anong ano niya? Anong magiging advantage, disadvantage niya pag mabigat akong pumadyak? Combination pa rin kasi talaga yun sa experience ko. Ako baliktad. Nung nag-short cranks ako, mas applicable ako magmabigat na gearing kasi mas mabilis yung ikot niya. Pero pag kasi sa ganyan, riding style mo din eh. Tsaka yung setup nga nung bike. So, sa inyo, hindi ko marirecommend talaga 165. Sumobra naman Ano talaga ka? sa ikli. Grind- 170 if ever. Ibig sabihin, grinder ka. Hindi ka Smasher, ganun. hindi ka spinner. Oo. So, kung gusto mo ng mabigat, yun yung doon ka sanay eh. Kaya lang pag long distance, pag ganon, maubos ka. Pag mabigat palagi. Pero masasanay naman no? Parang pwede mo naman siyang i-train. Kasi, Pwede mo i-train. Kaya lang maganda rin training na marunong ka rin mag-spinning eh. Para mas mahaba ang mas mahaba ang matatravel mo na route. Ganyan. Grinder, pwede. Short distance, ganyan. Sa ano ba pre? Sa puro gravel ang tanong ko, ano kasi interesting yung gravel eh. Pagdating sa wheel size, isa lang ba wheel size ng gravel o may mga 27 din? Wala nang nag-27 Wala na, 5 na. 29 na. 29 na. Kahit- Anong term sa gravel? 700? 700C. 700C. Tsaka 650B. Pero 700C talaga ngayon. Kahit mas maliit pa sa akin, 700C Wala nang gamit. nagpo-produce ng 650. Ano namang ano niya? Anong... Advantages. Oo. Mas malaki gulong, mas madali siyang mag-roll sa rougher surface. Tapos yun nga, ang trend naman ngayon from skinny tires to malalaking gulong. Pero yung kasing sa gulong, ano pa rin eh. Although may advantages talaga matatabang gulong, base pa rin sa terrain na lalaruan nyo. Kung mga tulad ng mga gravelton, yung mga malahar, baliktad eh, mas okay yung manipis na gulong para hihiwain ng gulong mo yung yung kalsada. Mas may kapit ka. Pag kasi gagamitan mo ng matabang gulong sa ganun, para ka lang lumulutang. Parang sabaw yung sipa. Tapos pag naman yung mga tulad nung sa attack, yung mga chunky gravel, tsaka Tanay Bike Challenge, mas maganda yung pinakamalaki na pwede mong ilagay. So, at the end of the day, terrain pa din talaga. Pero dropper sa gravel, wala. Halos wala pa rin nag-click talaga. Kasi kailangan mo ng stability sa descent, kailangan mong ipitin ng tuhod mo yung yung upuan. Bihirang-bihira yung times na kailangan mo talaga ng dropper sa gravel. Di mo rin halos magagamit. Bihira. Siguro kung talagang leaning towards downhill ka, oo. Pero halos yung benefits sobrang konti para sa sa negatives na makukuha mo sa bigat. Pero sa weight naman, mahalaga ba sa gravel racing weight?
ng bike. Ito, Overall setup. Nung gumaan bike nyo, mas okay. Mas maganda, mas Magaan. maganda. Mas madali acceleration. Mas magaan, mas maganda. Balik ko. Kasi mabigat sa bulsa. Ako nagpabigat eh. Mas okay pag mabigat. Oo. Eh? In Galing, terms of ano, materials, boss. Hindi, Carbon or kasi- alloy sa gravel. galing akong carbon. Tapos nagpalit ako ngayon ng steel. Oo. Mas gusto ko yung ride feel ng steel eh. Kasi may flex. Oo, doon nagpe-flex. Hindi mo ramdam yung tag-tag. Oo. Yung Siya- gravel. Trail, Actually, totoo yun, trail traffic. Di ba chopper. ano na rin kayo ngayon? naka-survey Yung karate ako eh. monkey nyo? Nung nag-ano pre, parang mga bike demo. Di ba, nagpapademo nga sila ng bike. Tinesting ko yung Surly na full rigid eh. Panginong maalon eh. Komportable yan. Oo, parang umaalon kahit, ano yun, parang may testing ground sila doon na ano eh. Sa ano sa Taguig. Parang may testing ground. Tinaan ko yung bike doon na full rigid. Parang ano pre, pati May flex, ano? Oo, gumagano. Engineered flex yun sa steel. Sa'yo, boss, okay, ano, working sa'yo ngayon ng steel sa gravel? Oo, kumbaga sa akin parang hindi na, mag-stick na ako dyan. Hindi na ako Carbon kasi babalik ng medyo stiff. Mukhang racing. Sa akin naman, still, panghabang buhay mo na yan eh. Stainless wheel eh. Sa carbon kasi, sabihin na natin, after 3 years, 5 years. 5 years, hindi naman siya na yung masisira. Kumbaga, naluluma eh. Oo. Magastos. Pero mahal din ito, Richie. 50th Mura lang. anniversary. Ano rin eh, feeling ko, ano rin pre, sa personality rin. Parang preference din. Kunyari, si boss parang astig-astig siya eh. Bagay nga sa personality niya yung ano, Oh, steel. stilo. Maangas. Ikaw, Boss Jello, Ako. in terms of materials ng ano, sa gravel. Sa Ano mas preferred gravel. mo or ano mas maganda para sa'yo? Well, ang gamit ko nga cyclocross lang eh. Alloy. Alloy lang ako. Pero pag nagka-budget, maganda ang steel. Steel talaga or titanium. Para nga merong flexibility, less yung yung wala masyadong trail chatter. Mas okay siya. Ayun. Pag carbon nga medyo stiff, mas mabilis ka malalaspag. Pero parang ang sabi kasi nila, pag raw, kunyari carbon crank, parang mas maganda rin yung transfer ng energy pagka carbon. Kasi di ba matigas nga siya. So parang pagsipa mo, matatransfer mo agad yung... Meron naman siguro, kaya lang kung sa atin lang, di naman tayo super pro na Ang difference natin yan, hindi mo naman mararamdaman. Ang watts difference yan, siguro 0.3, 0.5, ganun lang ang magigain mo dyan. Hindi sobrang laki. Hindi ko pa na-experience yun yung ganang carbon. Anong carbon crank mo na... May binibenta ako. Kaya for sale. Ayan. Lily. Ayan. Buhatin nyo, Kuis. For sale. Mas okay ba yan? Ano pinalit? Nakadura Ace ka eh. Walang yan ka. Ito na nga pre, yung placing ng pre, ng bala sa cleats. Preference ba yun o dapat may sundin talaga? Dati kasi ang trend, hindi naman trend, standard is yung ball of the foot, ipapantay mo lang doon. Pero sa mga nagbabike fit kasi ngayon, Yung sasagad nila. sinasagad na sa likod. Oo, sa likod. Then yung saddle binababa na, then bababa or gigit na lang din yung yung pinakang tilt ng saddle. So nag-iiba yung trend ngayon pero at the end of the day, magsimula ka sa trend, then micro-adjust mo lang hanggat makukuha mo yung sarili mong fit talaga. Parang personal pa rin talaga kalalabasan. Ako kasi na-stuck na ako sa endurance, ball of the foot talaga ang bala ko. Pero sa downhill, sagad talaga sa likod. Yun, Kaya parang parang base yan pa eh. rin. Parang, di ba nagbabike fit siya, tapos ang na-recommend niya, parang hindi, magkaiba yung setup ng bala sa Pwede. yung isang medyo binaba niya, yung isa, kasi raw, hindi raw parang, Oh. hindi raw Iba yung napapansin, paa. pero, Hindi pantay. hindi pantay yung paabay, parang 2mm, ganyan, 3mm. Kaya adjust din yan. Tapos may inserts pa nga yan eh. May shim din na May dinadagdag. shim na parang dahil yun sa yung body geometry mo naman iba eh. Buti Ayun. nabanggit nyo yan. Sa mga gusto ding magpa-bike Wag ako, pre. fit na
Doon kasi sa mga gustong magpa-bike fit na professional, kung meron kayong discrepancy sa katawan, yan ang number 1 na investment din. Oo. Kasi ang dami kong nasamahan, yun nga, mas maikli yung paa, mas maliit pala, Tangina. mas maikli tao, legit. Sino yun? Hindi naman Ay, sobra. Sino yun? Maliit lang, pero pag talagang inano mo, pero base pa rin sa kanila kasi merong nag-stick, merong hindi. So, riding style pa rin, pero at least sa professional bike fitter kasi makikita mo yun, no? Tapos yun nga, hindi naman lahat tayo ay yung makakasunod lang sa sizes ng frame. So, minsan mas ikli pala yung upper body mo, mas mababa yung lower body mo, yung ganun. Ito naman pre, balik tayo sa XC. Sa mga XC setup na ayan, pang XC race, long distance. Ano yung common setup na feeling mo dapat nang tigilan o hindi mo nire-recommend? Sobrang taas na upuan. Sobrang taas ng upuan. Oo, kasi ang XC ngayon very technical na. Tsaka karamihan talaga din sa atin, mali ang fit yung sobrang taas talaga ng upuan. Madami akong tropang peng-peng. Ganon, ayaw maniwala. Ayun, Anong nung swim sabi? lang. Huwag mong Pinulikan gagayahin ang setup ng mga pro. ng mga pro. Ayun. Kasi Iba yun. ibang mga katawan ng mga yan. So, yun, isa sa pinaka-trend is yung sobrang taas na upuan. Kaya nga pre, yung slam, Siyempre, kasi okay lang ba yun sa'yo o Preference pa rin. Preference. Ako personally, nag-i-islam ako kasi may bike handling skills naman ako. Kaya ang hinahanap ko ng advantage is sa ahon. Mas islam, mas okay sa ahon. Pero, Negative. Pag Mas naka-negative negative. ka, hindi ka talagang stable ka sa ahon. Ganda nung feel mo. Hindi yung pag medyo nakaangat, umaangat din yung gulong tapos para unahan kang... pag sa technical. Pero, ayun nga, preference pa rin. Bagay, dati. Kasi nung tinry ko nga, putang sakit ng pro eh. Hindi kasi, grabe na saddle to bar drop nyo eh. Oo. Nakakatawa ka, isang dangkal Siguro eh. depende rin sa mo. Sa katawan mo din talaga. Nung tinesting kong mag-negative, puta, ang sakit ng ganito ko. Hindi. Parang may naiipit sa dibdib ko. I-train mo rin eh. In-adjust ko yung ang ginawa ko, in-adjust ko yung saddle ko patalikod. Sorry lumikot ang aking mga kamay. Hindi so naputol yung usapan namin. Ito, Ang dami ano? namin napagkwento, hindi na naputol. Ano na lang. So tapos na natin yung yung usapan, kung meron kayong mga ipopromote or i-invite na sa event, ito na yung chance, Boss Jello. Yan, Kuya Jello muna. Tanay Bike Challenge. Napakaganda ng ruta. Epic. Sobrang epic. May enjoy nyo lahat. Views. Sarap din mag-swimming doon sa mga rivers. Sobrang clear ng water. Kuyambay, Daraitan, Langit-Langitan, Kinabuan Falls. Ano pa ba? Lahat. Lahat. Yung Tanay Bike Challenge ba, loop ba siya o parang traverse? Loop. Loop. Kung saan nagsimula na matapos. Yung sa Laiban Dam, ganda rin. One of the best, rin dyan. Dito sa Rizal. Oo. Napakaganda. Kailangan nyo ma-experience and maganda yun. May 3, Tanay Bike Challenge. May 3 Tanay Bike Challenge. Ikaw, Jim, baka may po-promote ka or na-invite sila. Yun din, sa TBC, yun. Kita-kits tayo doon sa lahat ng gusto makaranas ng karera na madaming river crossing at sobrang kakaiba. Yun talaga, the best. Sa May 3. Yun. May gravel category dyan. Yes, gravel and MTB category meron. Then, hanggang top 5 ang di ba? Ang ina-awardan sa age category. Mga ganun. Top 5. So, yun. Sa mga competitive ka man or non-competitive, mag-enjoy ka dito. Yun. Kayo, mga idol, Ano lang, sa promote IG. or Papromote namin yung page namin. Yo. YKYN745. Yun. Papalo na lang. IGN. TikTok, wala. Wala sa TikTok. Mag-TikTok na kayo. Okay, TikTok, mas mabilis ang reach ng TikTok. Pag IG kasi medyo iba yung Iba algorithm dun eh. mas okay TikTok pang masa. Hashtag lang. Kayo idol, anong bang ikaw Boss Nick, baka may promote ka or invite event. Karnehan. Yun din, Tanay Bike Challenge. Asan yung mic natin? Yun din, Tanay Bike Challenge. Saka yung mga mahilig din sa trail run. Sembrano. May event ba sa Sembrano? Sembrano, April 11. 26.
11 ba? Sembrano. Oo. Basta ganun, sa April. April 26, alam ko. Tanay Bike Challenge May 3. Tapos Sembrano Trail Running Event April. Isa lang ano yan, organizer. Kay Dabobong din. Okay, nabobong. Kayo, idol. Pagawad, baka may po-promote ka or invite event. Sapatos mo. Po-promote ko yung page ko, Koy Kicks. Pag mga gusto nyo ng sapatos, order lang kayo sa akin. So yung mga pare, na medyo malungkot na putol. Daming na sa oras na kanina na. Sayang nga, mahigit. Obo eh. Bale, ulit na lang. Ulitin mo. May next time naman. Next time na dahil palipasin muna natin ng mga isang buwan. Pagka inulit natin yun ng Sasawa, single question magsasawa. na nakakapagod yun. So yun lang mga pre. Kita ka ulit next time. Let's go. Pwede nagkaroon. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!